wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Alright, good day mga lods. So kagabi, meron akong bisita rito. Dumating siya ng 12 AM ating gabi. Ito siya mga lods, Raider Carb. Pag rito ni Idol Charles Ian, meron kasi siyang concern dito. So gusto kasi niyang ipa full wave yung kanyang motor, tsaka kabitan ng voltmeter. Ito, pinatagas ko na siya mga lods para ready na siya. Niluwagan ko na rin yung mga tornilyo dito sa kanyang magneto cover. Nandito kasi yung kanyang stator, so dito yan nakapwesto. Yan, maya maya tatanggalin ko na rin yung kanyang batok, tsaka hanggat maaari pati itong kanyang back fairings buo natin tatanggalin para maganda yung pwesto, tsaka mas komportable sa paggawa. Meron na rin pala tong mga lods, mini driving light. Ang napansin ko lang sa mini driving light na to na naka-install ay nagpo-on siya kahit patay yung makina. Napakita ko sa inyo. Ayan, patay yung makina, di ba? Hindi nakasusi, walang susi yan. Ito yung kanyang switch ng mini driving light. Pag i-on mo, umiilaw. Ito yung wag na wag nyo gagawin mga lods sa mga motor ninyo, kasi kung problema nyo naglolobat yung motor nyo, isa to sa magpapalobat sa motor nyo. Halimbawang napaglaruan sa parking, may pinuntahan kayo tapos kinalikot, napindot yung kanyang switch, sigurado lobat yung motor nyo kasi hindi siya nakadaan sa after ignition, nakarekta siya sa battery. Ayun, so hindi naman yan yung concern natin, kasi yung concern niya is magpapa full wave natin to. Sabi ko, na-drain ko na yung kanyang langis. Meron naman siya langis dito nadala. Tapos may voltmeter, tsaka oil filter. Ang model pala ng motor na to is 2021 model mga lods. Pag 2021 model, wala nang on-off yung kanyang ilaw. Rekta na. Pero napaano na to? Napalagyan na niya ng domino switch. Naka-quick throttle na rin pala to. Yayamanin bolts. So yung may formado na mga lods. Ayan, naka-mags din siya. Gold-plated din na chain. Mukhang bago pa yung chain kasi hindi pa natatanggal yung kanyang top grease. Ayan, check natin yung kanyang motor. Yan, di ba? Ito yung ilaw. Hindi pa umandar yung motor, may ilaw na. Tingin ko binattery operated to. So kakalasin ko muna yung kanyang fairings para madukot natin yung neto, sakit ng wiring. Tapos kakalasin ko na rin tong kanyang crankcase cover sa may magneto side. Right, so eto, nahubaran na natin yung kanyang motor. Tanggalan natin yung kanyang back fairings, upuan. Mas maganda kasing gumawa pagka wala yung mga yan. Tsaka ito, itong tangke na to, tatanggalin lang din natin to. Ililiis lang natin kasi yung rectifier regulator na stock nandito sa ilalim, kung nakikita nyo na sa ilalim. Okay, so sabi ni Idol Ian, hindi pa raw nagagalaw yung wirings niya bukod dun sa install na mini driving light niya at saka yung kanyang loud horn na tinanggal na niya kasi dito nakakabit masagwa tignan pag dito nakakabit ang loud horn, parang may tenga. Sabi niya hindi pa raw to na battery operated, pero tingin ko battery operated na kasi pag susi mo ng motor buhay na agad yung kanyang ilaw. Napansin ako dito sa sakit ng papuntang stator, ayun tinanggal na yung kanyang dilaw na linya. Ito yung nagsusupply ng kuryente sa headlight, yung dilaw. Tinanggal na dito. So, ibig sabihin naka-battery operated na to. Tinanggal na Ito yung sakit ng kulay dilaw. Galing stator. Malamang nag-battery operated na sila dito sa may bandang head. Dito sila gumalaw. So, ito binalutan na lang ng tape. Yun, hanapin ko na lang kung saan yung battery operated na ginawa dito. Kung saan siya tinap. Kasi susuplayan yung linya ng headlight nang galing mismo sa battery. Pag battery operated. Hindi siguro alam to ni Ian kasi syempre kung hindi naman siya nag-wiring, hindi niya basta-basta malalaman niya kung hindi siya sabihin ng kanyang mekaniko. Yan, so dito na tayo sa crankcase, babaklasin na natin. Ito na yung kanyang stator. Mukha namang stock pa. Hindi pa ito nagpo-full wave. Hindi pa siya nagagalaw mga lods. So, ito yung ipo-full wave natin. Alright, so tinanggal ko muna yung headlight niya para makita ko yung wirings dito sa harap. Ito, so may nakita ako dito. Kaya pala pwedeng i-on yung kanyang ilaw kahit na patay yung sasyan. Tingnan nyo.
buhay siya. Mabubuhay mo yung ilaw kasi yung supply ng switch na magti-trigger dito sa relay, nakatap dito sa positive supply galing sa battery. Direkta yan, yung red na yan. Dapat, pag magtatap kayo mga lods ng trigger dito sa orange, kasi ayan yung after ignition. Magkakaroon lang yan ng 12 volts na supply kapag inon mo yung susian. Tapos exposed pa yung wire, live na voltage yan. So maaaring dumikit sa chassis, magkakaroon ng sunog. Dito dapat sa orange nakatap, or mas maganda kung i-splice na lang dyan eh. Ayan, so tatanggalin natin yon. Dito natin itatap sa orange na linya. Ayan na siya mga lods. So dito ko na nilagay sa orange na wire. So ito rin pala yung sinasabi kong nakaano na siya, battery operated, kasi tinanggal nga yung wire na tapat yung yellow. Galing stator yan. Ayan yung supply ng headlight. So nakatanggal na yan. Tapos dinugtungan ng wire, dinala dito sa may orange accessory wire ng Raider. So pagka susi mo ng motor, kahit hindi pa umaandar yung makina, pwede mo na siyang i-on yung headlight dahil dito naka battery operated na siya. So ayan, nandito na siya sa orange wire. Naka-off yung susi, i-on natin yung ilaw. Wala na yan mga lods. Ngayon, ayan tama. Kasi kung sususian mo to, i-on mo, on mo ng ilaw, yung main driving, saka lang siya ilaw. Ayan. Pag naka-off yung susian, kahit i-on nila yan, hindi yan ilaw kasi walang supply yung switch, yung magti-trigger dito sa relay. So yun lang yung basic na ano nito, yung switch magti-trigger dito. So dapat dito sa after ignition accessory wire. Alright mga lods, so proceed na tayo dito sa pagpupull wave ng stator ng Raider na to. May dalawang wire lang tayong puputulin dito. Ito yung ground, ito yung banda sa kanan, ito yung kanyang ground. So puputulin natin yan. And then dito naman sa coil na to, yung dalawang coil na yon, puputulin natin yan. So ipo-floated natin yan. Tapos dudugtungan natin yung naputol na magnetic coil dito papunta dito sa pinagputulan naman ng dalawang magnetic coil na to. So floated yung dalawang magnetic coil na yan, magkadugtong pa rin sila. Tapos magkakaroon ng wire dyan papunta dun sa pinutol naman na magnetic coil na to na naka-floated din dito. Yan. So dalawang klase kasi ng pagpupull wave. Maaring yun yung puputulin mo, yung dalawang magnetic coil. Pwede rin itong dilaw na to. Ayan, yung dilaw na wire na to. Yung galing dito sa sakit na to, yung pinakadilaw. Ito yon. So pwedeng yan, pwedeng itong isa. So kahit alin dyan sa dalawa. Ang gagawin natin, dahil di na tayo magtatanggal ng stator, ito na lang yung puputulin natin, yung dalawang magnetic coil na to. Tapos yun nga, dudugtungan natin ng wire yung puputulin na ground magnetic coil, tapos papunta dun sa pagpuputulan na itong dalawa na to. Yan, pinaka base, doon natin kakabit. Yan, gamit lang tayo ng cutter, putulin natin yung ground. Yan, sa putol na tong isa, yung pinaka ground, iumang na lang natin mamaya. Tapos puputulin naman natin yung dalawa. Alright mga lads, yung tinanggal natin dito na dalawang magnetic coil, dapat magkasama pa rin yan, magkadikit pa rin sila. Ito yun mga lads, yung dalawang magnetic coil na tinanggal dito sa base na to, magkadikit pa rin sila. Hininang ko yan, nilagyan ko ng hinang para tumibay yung pagkakapit nilang dalawa, pero floated na yan. Tapos mamaya lalagyan ko na yan ng shrinkable tube para hindi dumikit dito sa body, kasi dapat floated na yan. Ngayon, ito naman yung isang tinanggal natin, yung dulo, kanyang ground, pa-floated na rin yan, and then yan yung dudugtungan natin ng wire, may tingga na rin yan, nilagyan ko na. Tapos pagagapangin natin papunta dun sa pinagtanggalan ng dalawang magnetic coil. Diyan natin siya ihihinang mamaya. So parang papunta siya dito. Tapos ihihinang natin dito sa pinanggalingan ng dalawa. Yan, so tugtungan na natin. Mas maganda kung magandang klase na soldering iron ang gagamitin nyo, kasi yung sa akin medyo sablay na eh. Matagal makatunaw. Minsan depende rin sa lead na gamit. Ayan, so nagdugtong na siya. Lalagyan ko na lang yan ng shrinkable tube. Tapos ito yung sinasabi ko na pupunta dito, gaganyan siya. Magiging ganyan siya. Tapos pupunta dito. And then siya yung idudugtong ko dito sa pinanggalingan ng dalawang magnetic coil na tinanggal na naka-floating na ngayon. Ayan. Lalagyan ko muna ng shrinkable tube. Kailangan hindi dito sumayad sa body ground. So, the same din sa kabila. Mas maganda doblehin para hindi talaga siya magkakaroon ng contact sa ground. Lagyan muna natin ng shrinkable tube itong isa na to. Tapos saka natin sukatin yung ihihinang natin dito. Siya nga pala mga lads, gumamit kayo ng automotive na wire. Sa auto supply lang to na bibili. Huwag kayong gumamit ng mga ginagamit sa motorcycle shop. Mas maganda tong nasa auto supply.
Ayan, so okay na. Pwede na natin i-test kung okay yung ano natin, full wave. So magte-test tayo mga lods, no, kung walang sabit. Ito yung kadugtong na itong wire na to, yung yellow. Dito yon. So pinutol ko na yan kasi hindi na tayo magsasakit. Magre-recta na tayo dun sa bagong rectifier. Ang pagte-test, pwede itong tester, tapat mo lang dun sa buzzer, yung tumutunog. Pagka mayroong contact, tutunog. Tapos, didikit mo lang yung isa na test probe dito sa isang wire. O, unahin natin yung yellow. Ayan. Tapos, didikit natin sa body ground ng coil. Kung tumunog, ibig sabihin may sabit. Ito, hindi tumutunog. O. Sa kabila naman, lipat natin. Ayan. Isa lang to sa pwedeng pang tester. Pwede rin yung test light na may battery. Tapos, pwede rin sa motor habang pinapandar. Pwede. Tapos, kung ililipat naman natin yung test probe dun sa kabilang wire na pinutol, dapat tumunog siya. Kung tumunog, okay yung ating pagkaka full wave. Ayan siya. Tumutunog. Parehas lang din to dun sa may battery na pagka pinagdikit mo silang dalawa, iilaw dapat. Ito, parang ganun din. Magbabuzzer siya. Pero pag dito sa kanyang body ground, dapat wala. Kabilaan yan. Kaya dito sa kabila, dapat wala yan. Pero pag sila na yung pinagdikit mong parehas, dapat tutunog. Ayan o. So, ibig sabihin, okay yung ating full wave. So, ibabalik ko na lang tong ano na to, crankcase cover na to. Tapos, mag-wiring naman tayo. Ayan mga lods, nadugtungan ko na siya ng wire. Naka-secured na rin yan. Babalikan natin. Alright mga lods, nakabit ko na no. Yung green wire natin, ito, binalik pa rin natin sa dating socket. Tapos yung mga yellow wire natin na galing stator, ito dinugtungan ko. Ito yung irerekta na natin dun sa ating bagong rectifier. Ito yung liwa. Tapos ito naman yung stock na regulator. Puputulin na natin yan dito kasi dudugtong natin tong liwa na bago. Pinahirapan pa ako ng bolt niyan dahil napakatigas. Kaya ayaw ko ng stock na bolt. Tapos binalatan ko pala dito mga lods kasi may purpose ako dito. Dito na ako magba-battery operated sa part na to. So yung nasa harap, ito, yung nilagay nilang battery operated dito na wire, tatanggalin ko na yan. Tapos ibabalik ko sa dati niyang socket. Babalik ko sa stock to. Tapos dito ako magba-battery operated sa gitna para malinis tignan. Walang naka-usling wire doon sa harap. Yan. So ang mangyayari, yung orange na wire dito, which is yung accessory wire natin na nasusuplayan ng 12 volts kapag inoon yung susian. Ito, orange wire. Nag-iisa lang naman yung orange. Itatap natin doon sa yellow na with white stripe. Dalawang yellow with white stripe to mga lods ha. Ngayon, ang pagtatapan natin dito yung mas makapal na wire. Ito, manipis tong wire na to, pero pareha sila ng color coding. Ang pagkakaiba nila, mas makapal yung wire nitong isa. So, dito tayo sa mas makapal na wire. Ito kasi yung supply ng headlight. Yan. Itatap natin dito sa orange na wire. Ayun na yung magiging battery operated natin. Tapos dito, puputulin natin yung stock regulator. Dudugto natin dito sa bagong regulator. Yung socket nga pala nito mga lods, dilaw na to, na galing stator. Wala na to, papatay na natin yan. So, yung ginawa nilang tinanggal dito na wire, na ginawa nilang pang battery operated dun sa headlight, binalik ko sa dati kasi hindi naman na to gagamitin para secure yung wire, hindi siya nakusli. Tapos ito, rekta na natin dun sa yellow and white ng bagong regulator. Kahit baliktad dyan mga lods, okay lang. Basta yung white at saka yellow ng bagong regulator na liwa, dudugtong natin dito sa dalawang wire na to na galing sa stator. Ito yung final wave na natin. Tapos yung red ng bagong regulator, pupunta din dun sa red ng socket ng rectifier, stock harness. Yung green mga lods, ito yung ground ng bagong rectifier, yung liwa. So ito, papunta dun sa black wire dun sa harness, stock socket ng regulator, black wire with stripe na white. Diyan siya idudugtong itong green na to, which is ground naman ng ating rectifier na bago. Tapos yung black wire ng bagong regulator, ito yung susuplayan natin ng 12 volts kasi ito yung magkocontrol ng voltahe ng papuntang battery. So kung full charge na yung battery, siya yung magka-cut off ng supply. Ito napaka-importante nito na mailagay na masuplayan ng 12 volts kasi siya yung magkocontrol ng voltahe papunta sa battery. So kung full charge na yung battery, i-stop na siya ng charging automatic. So ito yung susuplayan natin mamaya. Manggagaling dito sa isang yellow with white stripe. Ito yung susuplayan natin dito. Yung itudugtong natin dito, hanapin natin dito mamaya. Yellow wire. So magkakaroon ng supplyan mamaya. Yung isa dyan. So parehas kasi yung color coding yan. Malalaman natin mamaya kasi magte-test let tayo. Kung alin dyan yung may supply ng 12 volts after ignition. Tapos nating may kabit dito yung battery operated. Yun yung pagtatapan natin ito. Idudugtong natin tong black wire ng regulator. So magdudugtong na tayo. Sa bagong regulator, yung liwa, unahin na natin tong red. Papunta dun sa red ng harness. Diretso yan papuntang battery. Itong na natin.
Ayan, so tapos na tayo sa red to red. So sa green naman tayo ng regulator papunta sa black with stripe na white na harness ng motor. Pinanggalingan ng shock regulator. Ayan, so tapos na yung green to black. Green ng rectifier papunta sa black ng harness with stripe na white. Tapos dito na tayo sa white at saka yellow ng rectifier. Ito na yung papunta dito sa galing sa stator na dalawang wire. Yan yung dinugtungan natin. Kahit magkabaliktad mga lods, okay lang paglalagay dyan. Ang importante dyan, ikabit yan, tig isa yan. Ikabit na natin. Ayan na mga lods, nakadikit na. So titipan ko na rin tong dilaw na to mamaya. Tapos ang natitira na lang natin ay yung black wire ng rectifier na bago. Dito naman sa harness, ang natitira na lang ay dalawang yellow wire na may stripe na white at saka isang white wire na may stripe na red. So itong white wire na stripe na red, wala nang connection yan. Tapos yung isang yellow wire naman dyan na may stripe na white, isa dyan mawawalan na ng connection yan. Tapos yung isa, ito yung sinasabi kong susuplayan ng 12 volts galing dun sa battery operated. Ipagdudugtong natin dito sa ating black wire na galing sa regulator. Bago natin idugtong yon mga lods, yung sa wire, kailangan muna nating mag battery operated. Dito mga lods, yung sinasabi ko sa inyo na orange wire, tapos yung isang makapal na yellow wire na may white stripe. Dalawang klase yung wire na yellow na may white stripe mga lods. Isang manipis at isang makapal. Ang pipiliin natin ay yung makapal na wire mga lods. Ito yon. Pagdidikitin natin sila nung orange wire. Babalatan lang, tapos ididikit lang dyan. Ayun na yung pinaka battery operated natin ng headlight harap likod. So ididikit ko lang to, papakita ko sa inyo mamaya. A few moments later. Ito na yung natin, yung makapal na yellow with white stripe at saka yung orange wire na accessory wire natin. Kapag dikit na natin dito. So ito na yung pinaka battery operated natin. Ngayon, dahil naidikit na natin dito yung yellow wire na isa dito yung magkakaroon ng supply pag susi ng motor. So kukunin lang natin, kuha lang tayo ng test light, lagyan natin dito sa body ground yung isa. Tapos kung alin dyan yung iilaw na wire, ayun yung kukunin natin para idudugtong dun sa black wire ng ating regulator na bago. Test natin itong isa. Ayan, wala. Test natin yung kabila. Wala din. Hindi pa nakabuhay yung susi. Buhay natin yung susian. Ayan, buhay na. Test natin ulit yung isa. Ayan, wala. Yung isa. Ayan, meron. So, yung positive na yan, ito yung kukunin natin para idudugtong dito sa black wire ng ating regulator na siyang magpokontrol ng voltahe na pumapasok sa battery kapag full charge na. So, ito, idudugtong natin dito. Ayun, so isa ring technique para malaman kung wala kayong tester, halimbawa, kung ano yung dinikit nyo dito, yung mas makapal na wire na dilaw na with stripe na white, ayun din yung kukunin nyo dito kasi mas makapal din yung wire na itong isa na to compare dun sa isa. Yung isa, manipis lang. Yung isa, mas makapal. So, meaning, ito yung ikinabit mo dito. Kadugtong na ito yon. So ito yung kukunin natin. Pero hindi ko yun in-advise mga lods na hindi kayo mag-tester kasi much better pa rin nag-tester kasi maaaring magkamali. Nasa sa inyo yun kung anong diskarte ninyo. Kasi ako, kahit alam ko nang ito yung mas makapal na wire at ito yung mas manipis, nag-tester pa rin ako para lang sigurado. Ayun, so pagdugtungin na natin. Alright mga lods, ito natapos na yung full wave natin. Ito na natin bagong regulator na Lihua. So ilalagay na lang natin dyan sa dating lagayan ng stock at yung kanyang wire. So wala kang makikita nga na dyan. Mas malinis siya tignan. Para sa akin, mas okay itong ganitong diskarte ng pag battery operated dito sa gitna ng wire harness kasi may dugtungan naman dyan yung kanyang tube. Pwede mong kalkalin yan. So dun sa harap, mas magiging malinis na dyan. Ayusin ko na lang yan. Hindi mo akalain na naka battery operated to kasi wala sila makikita dun sa harap na naka battery operated kundi dito sa gitna. Ayan, so okay na lahat. Babalik ko na lang to tapos maya maya magte-testing tayo. Magkakabit din pala ako ng voltmeter. Dito ko na lang kakabit yun para makita natin yung voltaheng pumapasok. Ayan, so update ko kay mamaya. So papalitan ko na rin ng oil filter to. Okay, papalit natin. Kasi ito mangyayari sa'yo pag di ka nagpapalit mga lods. So, nababaklas yung kanyang mga bakal. Baklas yan parehas magkabila. Ayan. Kakabit ko na lang yan. Change oil na rin natin mga lods. 1.2 liters dapat ang laman nito kasi nagpalit ng oil filter. Pero dahil isa lang yung nabili, okay na rin to. Magdagdag na lang si Ian. Alright mga lods. So tapos na yung project natin dito sa pinagawa sa atin. Full wave, may voltmeter. Nice din natin yung mini driving light connection. Nung dinala niya dito, kahit nakapatay yung susian, nag-on yung kanyang mini driving. Ngayon di na. Pag inon yung susi, saka lang siya mag-on. Testing natin yung ilaw. Yan. Low, bisina natin kung kukundap ba. Walang kundap mga lods. High natin kung kukundap. Wala mga lods. On natin yung motor. Try natin.
kumukundap. Hazard natin. Ayan, hindi rin kumukundap yung ilaw. On natin yung ilaw na mini driving light. As busina. Walang kundap mga lods. Ito yung kanyang voltmeter. Magpapalit din daw siya ng battery pagka okay na siya. Sulitin niya muna yung battery niyang Audi. Sabi niya magpapalit daw siya ng GS. Siyempre, test ride natin. Nagpaalam tayo sa may-ari. Nakakamiss mag-drive ng Raider Carb. Ganito lang dati yung dinadrive ko eh. Voltmeter, 14.5, 4.6. Goods na goods yung pagkaka-full wave natin. Sarap ng Raider Carb. Alam niyo mga lods, masarap magkaroon ng ganito. Raider Carb at saka Raider FI. Walang kundap mga lods.